Anong oras na ito? Natutulog ka pa, walang almusal, walang pakialam sa bata. Naghihintay ka ba na kami ang mag-alaga sa iyo? Lolo, gusto kong uminom ng sabaw ng isda. CJ, ihahatid sa iyo ni Lolo. Ito ang isdang batik na binili ng Lolo kaninang umaga, mula sa pantalan. Sobrang sariwa. Sino ang nag-utos sa'yo na magluto ng sabaw ng isda sa bahay? Ang baho ng isda ay kumakalat sa buong bahay. Sinadya mo bang mang-asar sa akin? Shooting. Ngayon ang ika-50 kaarawan ko. Gusto lang ng tatay na uminom ng sabaw ng isda. Ito ang bahay ko. Hindi ito yung sira-sirang nayon ng isda mo. Gusto mo ng sabaw ng isda? Bumalik ka sa nayon mo at uminom doon. Huwag mong dalhin ang amoy na ito sa bahay ko. Bakit ka pa nandyan? Bilisan mo at linisin mo ang tambak na basura na ito. Para sa akin. Aki ang gusto lang ni Dad na makainom ng sabaw ng isda. Gusto lang ni Dad na makainom ng sabaw ng isda. Dad, ang isdang lapu-lapu na ito ay nagkakahalaga ng daan-daang piso, di ba? May pera ka ba? Bakit hindi tayo makabili ng mga bagay na gusto ng lahat? Nakatuon lang sa sarili. Sobrang makasarili naman. Tay, sabi ng tatay ni Sweating, kung hindi tayo lilipat sa isang malaking apartment sa lungsod, kanselado ang kasal. Tay, please tulungan mo ako. Nasa dito ang buong ipon ng tatay sa buong buhay niya. 50,000 lang. Hindi ito sapat. Tatay, ibenta mo na ang lumang bahay sa fishing village. Sa susunod, dadalhin kita sa lungsod, kasama si Xuting para alagaan ka. Tiyakin naming hindi ka magkukulang sa biyaya sa huling bahagi ng buhay mo. Ako'y makasarili. Noong bata pa ako ang pinakamagaling na isda sa East Sibay. Ngunit nang hindi inaasahang pumanaw ang aking mahal sa buhay, hindi na ako muling umalis sa malayo. Mula noon, ako na ang naging ama at ina. Pinalaki ko ang aking anak na si Wang Qiang. Ngunit hindi ko inasahan. Sa taong 50, ako ay naging pinaka-nakakainis na tao sa bahay na ito. Ako ay naging pinaka-nakakainis na tao sa bahay na ito. Wang Qiang, binibigyan mo ako ng 50 pesos na alawan sa isang buwan. 10 piso lang. Ano bang masama sa pagtitipid para bumili ng isang isda? Ano bang masama sa pagluluto ng isang sabaw ng isda? Sa mga nakaraang taon, ako lang mag-isa ang nag-aalaga sa anak at gumagawa ng bahay. Nakatira sa isang storage room. Para kang isang yaya na pinagsasawaan ninyo. Parang tao na walang karapatang maging tao. Parang hindi talaga host. Ngayon pati ang sabaw ng isda ay ayaw nyo pang tanggapin. Hindi ko na gusto ang sinasabi mong iyon. Kung hindi namin sana kayo dinala sa syudad, magiging isang amoy isda ka lang magpakailan paman. Ikaw, anong sinasabi mo? Sinasabi ko na ikaw ay isang mang-ukit na walang edukasyon. Kung hindi ako at si Wang Qiang ang nag-aalaga sa iyo, maaaring matagal na siyang nagugutom sa pantalan, sa tabi ng isang basurahan, nang huhuli ng mga buto ng isda para kainin. At may lakas pa ng loob na magalit sa amin dito. Sige na, tatay, hindi ka pa nagdiriwang ng kaarawan sa buong buhay mo. Kahit na ito na ang huli, hindi na masama. Sandali, darating na si tatay ni Xuting. Mabilis, buksan mo ang bintana para magpasok ng hangin. Mabilis, buksan mo ang bintana para magpasok ng hangin. Iwasan mong magtaglay ng amoy ng isda. Huwag mong maamoy ang ibang tao. Nawawalan ako ng mukha. Tatay, bakit ang bilis mong dumating? Pasok po kayo. Anong amoy to? Ang bango. Ang ganda ng sabaw ng isda. Bakit ito natapon? Ay, nakalimutan ko. Paborito ng tatay ko ang sabaw ng lapu-lapu. Gusto rin ng biyenan ko ang sabaw ng lapu-lapu. Mabilis kang pumunta sa palengke ng seafood sa ibaba. Bumili ng sariwang lapu-lapu para ipagluto ang biyenan. Tatay, alam kong mahilig ka sa alak. Ito ay espesyal na inihanda ko para sa iyo. Ito, medyo mahal, di ba? 2,000 piso. Basta gusto mo, Dad. Ayos lang iyon. Wang Qiang, pwede bang bigyan mo ako ng 20 pesos? Gusto ni Dad bumili ng isang bote ng alak para mag-enjoy. Dad, pwede bang mag-isip ka ng kaunti? Kailangan pa nating bayaran ang mortgage at car loan. At kailangan pang alagaan ang mga bata. Saan ka makakakuha ng pera para magwaldas? May mga tao na buong araw ay alam lang ang humingi ng pera. Alam lang ang humingi ng pera. Puro pasanin lang sa pamilya. Bakit ka pa nakatayo dyan? Lumabas ka at bumili ng isda. Ha 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 ha. Tatay, anong trip mo? Gusto kong uminom ng sabaw ng isda. Ayaw ng misis mo sa amoy ng isda. Ibinuhos ang sabaw.
CJ, natiis ko na. Gusto kong uminom ng alak. Hahanap kita ng 20. Sabi mo kulang ang pera sa bahay. Pinagtiisan ko na rin. Pero bakit? Kung gusto ng biyenan mong uminom ng sabaw ng isda, sige lang. Ako uminom, hindi pwede. Bakit ang biyenan mong makakainom ng mamahaling alak na nagkakahalaga ng 2,000 piso? Hindi ko kayang uminom ng pangkaraniwang inumin na nagkakahalaga ng 20 yuan. Sabihin mo sa akin kung bakit. Dahil ang tatay ko ay retirado. Ang buwan ng pensyon niya ay 6 o 7,000. Kaya niya kaming suportahan. Hindi tulad ng ibang tao na alam lang ay sumipsip ng dugo sa pamilya. Hindi tulad ng ibang tao na alam lang ay sumipsip ng dugo sa pamilya. Si Jayabao ay ako ang nag-alaga. Ang inyong pagkain, pag-inom at iba pa, ay ako rin ang nag-aalaga. Ang isang yaya ay may kita na hindi bababa sa ilang libong piso sa isang buwan. Tapos, bibigyan niyo ako ng 50 pesos na panggastos. Ngayon, sinasabi niyo akong umaasa. Siyempre, biyenan, mabait na tinanggap ng anak kong babae ang iyong presensya. Sinasabi mo ang mga salitang ito talagang walang puso. Tatay, pwede bang huwag ka nang magpakasaya? Hindi ka ba nahihiya? Ako pa nga ang nahihiya. CJ, sige, nahihiya ako. Wala akong konsensya. Hindi ako karapat-dapat dito. Uuwi na ako. Hindi ba pwede akong umalis? Tay, 50 na kayo. Anong magagawa niyo kung umalis kami? Huwag ka nang makipagtalo. Makipag-ayos ka kay Sweating at sa tatay niya. Humingi ka ng tawad. Baka sakaling manatili ka. Wala akong pakialam. Wala kang tapang. Ako meron. Mula ngayon, ang mga gulo sa bahay ninyo, wala nang kaugnayan sa akin. Umalis na. Hayaan siyang umalis. Tingnan natin kung anong gulo ang magagawa niya. Lolo, maaari pa ba akong makainom ng sabaw ng isda na ginagawa mo? Kapag lumaki ka na, dadalhin ka ni Lolo sa dalampasigan para uminom. Kahit anong gusto mong inumin, pwede mong inumin. Ay, talagang kasalanan ito. Mag-alala ka. Hindi magtatagal. Susunod na lang siya ng maayos at hihingi ng tulong sa atin. Kailangan nating magtatag ng mga patakaran kapag dumating ang panahon. Hindi pa rin matanda kahit 50 na. Noong araw, ako si Wang Haizu. Pinapakain ko ang isang pamilya sa pamamagitan ng dagat na ito. Kaya ko pa rin gawin iyon ngayon. Tito Haizu. Kayo nga, Tio Haizu. Ikaw ay... Ako, Lin Xiaosheng. Lumaki ka na. Tio, bakit ka bumalik? Hindi ba't narinig ko na nag-enjoy ka sa lungsod? Halos sana ay nakain na ako sa basurahan. CJ, punta tayo sa bahay ko. Ganyan lang talaga ang nangyari. Ayaw sa akin si Nawang Kiang at Baik Suting. Hindi na ako makakabalik pa. Sobrang-sobra na si Nawang Kiang at ang mag-asawa. Sige na. Lahat ay tapos na. Noong bata pa ako, masyadong mapaglaro at nahulog sa dagat. Ikaw ang tumalon at iniligtas ako. Palagi kong alala ang buhay na yon. Mula ngayon, dito ka na tumira sa akin. Ako na ang mag-aalaga sa'yo. Nakikita ko na ang bahay mo ay walang kahit anong ari-arian. Kahit paman, mahihirapan ka ng buhayin ang sarili mo. Ibabalik mo sa akin ang aking pensyon. Apo, kasalukuyan akong kapos. Ngunit handa akong magtrabaho. Tumutulong ako sa mga tao sa pantalan na mag-unload ng kargamento. Kumikita ako ng mahigit 2,000 sa isang buwan. Xiaosheng, gusto mo bang yumaman? Gusto. Pangarap ko pa nga, kaya matulog ka ng maaga. Gigisingin kita ng 3:00 ng madaling araw. Maglalayag tayo, maglalayag. Lahat ng tao sa baryo ay nangingisda sa dagat. Ito lang ang pampakain namin sa araw-araw. Paano ka magiging mayaman? May tamang paraan din sa pangingisda. Malalaman mo rin kapag dumating ang panahon. Kuya Haizu, ang aga naman nito. Pagkatapos magbukang liwayway, mas maraming bangka ang lalabas. Natatakot ang mga grupo ng isda at nagkakalat-kalat. Hindi naghihintay ang magagandang bagay. Dito na sa ilalim ng baras, tingnan mo ang mga ibon sa dagat doon, na mababang lumilipad at umiikot. Siguradong may mga isda sa ilalim. Nandoon ang malaking isda. Tio, may isda dito. Huwag magmadali. Suriin muna ang lalim ng tubig at ang daloy. Malabo ang kulay ng tubig na may bahid berde. Tamang-tama ang temperatura ng tubig. May estruktura sa ilalim. Sa ganitong lugar, madalas may nakatago.
Tio, may nahuli na. Ang bigat. Kalmado lang. Huwag magmadali sa pagkuha. Hayaan mo itong tumakbo ng 2 ikot. Hintayin mong maubos ang lakas bago hilahin. Tio Haizu, ano bang ginagawa mo? Hindi ito pangingisda. Para kang kumukuha ng pera mula sa dagat. Saan ka pa? Ang tunay na mamahaling bagay ay nasa malalim na bahagi pa rin. Tito, magkano kaya ang halaga nito? Maganda ang kalidad. Siguro ilang libo na. Tara na, umuwi na tayo. Sa palengke sa pantalan. Lin Xiaosheng, ang laki na ng nagawa mo na. Ngayon, ang bigat ng kargang ito. Huwag namang mga mababahong isda at hipon yan. Saan ba? Ito ay nahuli ng Uncle Haizuko. Ito ba ang hari ng isda sa Donghai Bay noon? Si Wang Haizu, bakit bumalik ka na namang manghuli ng isda? Hindi ba't kasama mo na ang anak mo sa lungsod para mag-enjoy? Maliit na tagumpay, ilagay ang isda. Ayos na ayos, ligaw na pulang tuldok, buong kaliskis, matingkad ang kulay. Maganda ang kalidad nito. Hindi masama ang dilaw na panga, lahat sariwang galing sa tubig. Tingnan mo, pwede na. Huwag galawin. Kuya, kunin ko na lahat ng mga ito. Sa presyong pang-market. Yung kalidad, sa karaniwang presyo sa merkado. Ikaw pa ang may mukha para magsalita. Magdadagdag ako ng 10%. Nagnanakaw ka ng negosyo, di ba? Ito ay hindi basta-bastang kalakal. Lahat ito ay mga bagong huli na magagandang bagay. Sino ang magbigay ng mataas na presyo? Siya ang makakakuha. Magdadagdag ako ng 50%. Mga dekalidad na bagong huli. Pulang-pula ang mga gills ng isda. Hindi nababad sa tubig. Walang pinsala. Kukunin ko lahat ng kargamentong ito. Lalampas ito ng 50% sa presyo sa merkado. Tio Haizu, 50% ha. Kalma lang. Parang hindi pa niya nakikita ang mundo. Agad siyang ilagay sa customer. Ito ang mga nahuli mo. Siyempre naman, at Kong Haishu, 20 taon na ang nakalipas. Siya ang kilalang hari ng isda sa East Sibay. Ako si Ate Kong Haishu, 20 taon na ang nakalipas. Siya ang kilalang hari ng isda sa East Sibay. Madali lang sa kanya ang mga ganitong bagay. Tapos na ang pangkaraniwang mga bagay. Mayroon pa akong mga mas mahahalagang bagay dito. Tito, kailan pa tayo magkakaroon yan? Old Wang, ang sekreto mo ay napaka-misteryoso. Baka nakahuli lang tayo ng ilang isdang dilis. Ngayon, maraming isdang dilis sa palengke. Kahit may pera sila, hindi naman sila tanga. Ginoo Su, sa kusina natin, kailangan natin ng high-end na seafood. Hindi tayo dito para manghuli ng ordinaryong isdang dilis. Hindi ito ordinaryong isdang dilis. Nakita ng malinaw, ito ay ligaw na espada ng isda. Kilalang tawag ay dagat na ginto. Buong likod na palikpik, hindi nalalaglag ang pilak na kaliskis. Puno ang tiyan at walang butas. Ang ganitong uri ng ligaw na espada ng isda, hindi mo ito makikita sa merkado. Ito, talagang ligaw na isda ng espada ito. Ganda ng itsura. Nagtatrabaho na ako bilang mamimili ng isda ng 20 taon. Bihira lang akong makakita ng ganitong klase. Tito, mahal ang bagay na ito. Ibebenta ko ito ng 30,000. 30,000. Isang isda lang. Akala ko kanina ay karaniwang daliri ng isda lang ito. Marunong si Ginoong Su. Ginoong Wang, kung may ganitong uri ng dekalidad na pagkaing dagat sa hinaharap, diretso lang akong kontakin. Ang Deep Blue Fish Market ay tumatanggap ng mga supply ng matagal na. Lahat ng mga kalakal ay pinagsama. 45,000 lahat ay nakuha na. Nakatanggap. Huwag kang mag-aksaya, baka madumihan ang gamit ng tao. Hindi ko akalain na sa panahong ito, may mga tao pang hindi gumagamit ng cellphone. Ginoong Wang, pera ng pulang bituin at pera ng ligaw na isda. Sama-samang 45,000. I count mo.
Hindi na kailangan. Magtitiwala ako kay Ginoong Su. Mabilis si Ginoong Wang. Hindi maganda, Ginoong Su. Anong nangyari? Bukas na gabi, imbitasyon sa kasiyahan ng mga kasosyo. Yung mga panauhin mula sa ibang lugar. Biglang binago ang menu. Sila mismo ang nagsabi kung ano ang gusto nilang kainin. Tunay na dagat na sariwang seafood mula sa East Sea. Napakapiki ng mga tao na ito. Mga farmed at frozen na produkto. Kahit isang kagat lang, malalaman mo na agad. Ilang mayroon sa likod ng kusina. Sobrang kulang. Nakipag-ugnayan na sa mga supplier sa paligid. Ang makukuha lang ay mga karaniwang produkto. Kung hindi, pumunta tayo sa merkado para bumili ng marami. Hindi pwede. Ang grupong ito ay mga say. Dahil sa karatulan ng Deep Blue Fish Market, pangkaraniwang produkto lang ang ibinibenta. Isang mesa ng pagkain ang nakakasira sa reputasyon. Pero sa ganitong ikli ng panahon, saan tayo makakahanap ng tao para mangisda? Anong oras ang salu-salo bukas ng gabi? 7:00 ng gabi, 5:00 ng hapon bukas. Dinala ko na ang mga dagat na huling-huli mo. Ginoo. Hindi parang pamilihan ang paglalayag sa dagat. Ngayon ay swerte ka at nakahuli ka ng isang pating. Pero hindi ibig sabihin nun ay bukas. Makakabuo ka pa ng isang buong mesa ng mga mamahaling seafood. Bakit ganito ang sinasabi mo? Maniwala ka sa akin. Sasagutin ko. Naniniwala ako. Talagang magagawa mo iyon. Babalikan ko sa 3 beses na presyo sa merkado. Tiyak na tayo na. Maghanda ng insulated box at inspection list. Alainan. Bukas, talagang makakasama tayo. Natakot na ako. Hindi ako natatakot. Sige, bumili na tayo ng cellphone. Walang cellphone, hindi maginhawa ang negosyo. Boss, 2 pinakamahal na cellphone sa tindahan nyo. Apo, masyadong mahal ito. Bumili na lang tayo ng mura. Isang tao, isang unit. Kailangan nating magnegosyo sa hinaharap, hindi pwedeng walang cellphone. At saka, ang perang kinikita ng apo ay para sa kanya. Hindi na kailangang magpakita ng respeto sa iba. Hindi ko kailanman naisip sa panaginip na magkakaroon ako ng ganitong kagandang cellphone. Kasama si ate. Sa hinaharap, may mga araw na hindi mo maisip na darating pa. Tara, kumain tayo ng masarap ngayong gabi. CJ, Tito. Tatay, anong ginagawa mo dito? Hindi naman siguro ikaw ayaw na sa labas. Nais mo bang bumalik at humingi sa amin? Siyempre, biyenan. Ganyan ka na naman. Parang kakagaling mo lang sa pantalan. Nakuha mo na ang mga buto ng isda. Ang waiter ay nag-uutos ng pagkain. Steamed wild red snapper, plato ng sashimi, braised sea cucumber with scallions. Isang bote pa. Ano pa ang order mo? Alam mo ba kung magkano ang isang buong pagkain dito? Tatay, kung nagugutom ka, mamaya, pwede mong kainin ang natirang pagkain namin. Huwag kang magwala dito. May pera ako. Anong pakialam mo kung anong gusto kong kainin? May pera ka. May 50 pesos ka lang na allowance sa isang buwan. Kailangan magtipid sa paggastos. Bakit nagpapanggap na mayaman? Huwag kayong mangmang sa paghusga. Ngayon, si Tio Haizu ay nangingisda. Sa loob ng kalahating araw, kumita na ng 45,000. 45,000. Nagkukwento lang kayong dalawa. Ilang isda lang sa dagat, hindi ka makakakuha ng 45,000. Ngayon, ang mga tao para sa kanilang dangal. Talagang kahit anong salita ay kaya nilang sabihin. Kamusta? Kabuang 4,800 yuan. Nakaska ng 5,000. Walang kailangan ibalik. Ibinigay ko na bilang tip. Isang pagkain, gumastos ng 5,000. Nabaliw ka na. Tatay, saan ka kumuha ng pera para bumili ng ganitong kamahal na cellphone? Noong dati gusto ko lang bumili ng second-hand na cellphone. Hindi mo nga ako pinayagan. Ngayon, ako na ang kumikita. Ano man ang gusto kong bilhin, wala kang pakialam. Lahat ng in-order kanina, ipapak na. May dumi dito. Ayoko ng malas. Sakripisyo para lang sa pride. Sa tingin ko, ilang araw lang ang kayang tustusan ng pera niya. Tito. Kung talagang papasok tayo, nasa harap ang Devil's Reef. Maraming undercurrent, madilim na mga bahura, walang sinuman sa nayon ang nagtatangkang pumunta roon. Ang pupuntahan ko ay ang Diablo na bahura. Bukas, ang mga espesyal na bisita ay humiling ng mga dekalidad na pagkain. Sa ilalim lamang ng dagat na iyon, nandoon ang tunay na malalaking isda. Kung hindi, ayos lang. Hindi na lang gagawin ang negosyong ito. Nandyan ka sa labas. Yung lugar na iyon ay komplikado. Wala kang sapat na karanasan. Baka makasagabal ka pa.
Hindi pwede, Tito. Pumasok ka na mag-isa. Paano kung may mangyari? Pumasok ka na mag-isa. Ano ang gagawin kung may mangyari? Makinig ka ng mabuti. Kung hindi ako lumabas sa loob ng 2 oras, bumalik ka sa daan na pinanggalingan mo. Huwag kang pumasok para hanapin ako. Nandito na. Ngayon, may mga supply na ang Blue Sea Fish Market. Bilisan mo, agad na dalhin ang isdang dragonet kay Ginoong Su. Hindi talaga ito magandang kalidad. May higit 1 oras pa bago dumating ang bisita. May higit 1 oras pa bago dumating ang bisita. Ginoong Su, narito na kami para maghatid ng iyong order. Ang mga gilagid ng isda ay makulay na pula, buo at walang sira, hindi pa lumalampas ng 6 na oras mula sa pagkuha sa tubig. Ginoo Wang, malaking tulong ang naibigay mo sa akin. Ginoo Su, pwede bang maibenta ito ng 100,000? Nangako ako sayo, bawiin sa 3 beses ang halaga sa merkado. Itong hari ng bato na dalag na ito, kasama ang iba pang mga paninda. Kabuang 400,000. Tingnan mo kung pwede. 400,000. CJ. Mag-transfer 6 Wen. Nakalipat na si Master Wang. Totoo na ang pera ni Uncle. Salamat, Ginoo Su. Hindi ba si Wang Haizhu at Lin Xiaosheng? Narinig ko na nang huli sila sa dagat ng malalaking isda. Naging mayaman sila. Noong araw, ang hari ng isda ay talaga namang hari ng isda. 50 na sila pero ang galing pa rin nilang manghuli. Dagat na haligi, yung puk ng demonyo. Dati walang nangahas pumunta roon. Maraming agos at mataas ang panganib. Dahil walang nangahas pumunta roon. Doon sa ilalim may magagandang bagay. Apo. Talagang nais mong contract ang pantalan at puk pangisdaan. Totoo, malaking saklaw. Ang pangingisda lang sa bangka ay maliit ang kita. Kung gusto mong tumagal ang negosyo ng mga isda sa dagat, kailangan mong magkaroon ng sarili mong pantalan at puok panghuli. Papa, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ito ay usapin namin sa pamilya. Ikaw na ang susunod magsalita. Papa, nasaan ka na ba? Kakatapos lang naming kumita. Kinuha namin ang pera para i-contract ang mga abandonadong pantalan at pamilihan ng isda. Mas maganda pa sigurong ibigay na lang sa amin para bayaran ang utang sa bahay at sasakyan. 40,000 lang ang kailangan para makabawi. Para mabawasan ang pressure sa bahay. Ano bang pinapasok mong pantalan, matanda ka na? Siyempre, biyenan, kapag tumatanda na, ayaw na ng gulo, dapat ibigay mo na lang ang pera kay Wang Qiang. Yung pera na kinita ko. Kailan naging sa inyo yon? Ako ang anak mo, hindi ba't magiging akin din ang pera mo sa hinaharap? Hindi pa ako umalis. Nagsimula na kayong mag-isip tungkol sa mana. Sige lang. Wala ka bang prinsipyo? Kapag nilagdaan mo ito, huwag na kayong lumapit sa amin sa mga oras ng sakit o kamatayan. Tao pa ba kayo? Ilang beses nang nagbigay si Tito Haizu para sa inyo. Ganito lang ba ang pasasalamat niyo sa kanya? Lesiu, binilinan ko na siya. Siya pa ang nagsikap na magpasakit sa sarili. Papa, kahit magpasensya ka na ngayon, may oras pa. Ibigay mo na ang pera sa akin. Huwag mo nang pirmahan ang kontrata. Pag uwi mo mamaya, ako at Sixwiting, hindi ka namin pwedeng payagang kumain sa mesa. Naghihiwalay na, di ba? Susuportahan ko kayo.
Pirmahan mo ito. Wang Haizhu. Ihawak mo itong dokumento. Simula ngayon, ang bahagi ng dagat sa puok ng pangingisda sa pantalan ay ayon sa kontrata ay sa iyo na ang pangangalaga at pamamahala. Simula ngayon, kanya-kanya na tayo. Huwag maghalo ang tubig ng balon sa tubig ng ilog. Tatay, huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Haizu, bakit ka nandito? Dife. Noong una, yung bahay sa tabi ng pier, binenta ko sa'yo ng 100,000. Ngayon gusto kong bilhin ulit. Isang presyo, 20 na unit, 200,000. Makinig ka sa payo ko. 100,000 para sa paunang bayad ng anak ninyo. At ang natitirang 100,000, bumili ka ng isa pang bahay sa baryo. Kung sakaling hindi ka masiyahan sa tirahan, mayroon kang matutuluyan. Tio, talagang magtatayo tayo ng villa. Tayo. At dapat ang pinakamaganda at pinakamahal. Sobrang sawa na ako sa mga kalokohan sa lungsod. Sa hinaharap, magiging hari ako sa nayon. Sobrang mabaho sa bahay. Ayaw kong kumain ng takeout. Gusto kong kumain ng isda na niluto ng lolo ko. Namatay na ang lolo mo sa dagat noon. Huwag mo na siyang banggitin sa akin. Shooting. Maaari mo bang ayusin ang kalinisan sa bahay? Anong klaseng itsura nito? Mula pagkabata, hindi ako nahawakan ng tubig. Paano ako makakagawa ng mga gawaing bahay? Kung kailangan, ikaw na lang ang gumawa. Pagod na pagod ako sa trabaho. Hindi mo kaya magpakita ng kaunting pangunawa. Pagod na pagod ako sa trabaho. Hindi mo kaya magpakita ng kaunting pangunawa. Pag-uwi, wala pang kahit isang piraso ng pagkain. Ako, hindi naman pagod sa trabaho. Wala kang kamay, hindi marunong magluto mag-isa. Ngayong buwan, puro takeout tayo. Umabot na ng mahigit 6,000. Noong nandyan pa ang tatay ko. Araw-araw kasing kinis ng salamin ang sahig. At may sariwang isda pang kinakain. Ngayon, parang basurahan na ang bahay. Walang nag-aalaga sa mga bata. Sobrang ingay at gulo. Talagang naiinis na ako. Hindi ka pa ba nagsisisi na pinilit mong umalis si tatay? Kung hindi dahil sa'yo, walang ganyan kalaking gulo. Kung hindi mo sana pinayagan siyang uminom ng sabaw ng isda, bakit pa nagkagulo ng ganito? Ayokong makialam. Kahit ano pa, mag-isip ka na ng paraan para maresolba ito. Kung hindi, mag-hire ka na lang ng yaya. Utang sa bahay, utang sa sasakyan, credit card. Lahat ay may utang pa. Saan tayo kukuha ng pera para sa katulong? Ganito na lang, patawag mo ang tatay mo. Nandyan lang siya sa puok ng mangingisda. Wala namang ginagawa. Anong ibig mong sabihin? Hayaan mong ang tatay ko ang maging babysitter mo. Kaya ng tatay ko. Bakit hindi kaya ng tatay mo? Kaya ng tatay ko. Bakit hindi kaya ng tatay mo? Ang tatay ko ay isang intelektual. Ibabae yun. Kung gusto mo, pwede rin ang tatay ko na pumunta. Kailangan mong bigyan siya ng 5,000 pesos na sahod bawat buwan. Bakit naman? Dahil siya ang tatay ko. Siyempre, kailangan nating tratuhin siya ng mabuti. Noong dumating ang tatay ko noon, hindi ka naman ganyan magsalita. Tama na, ikaw lang ang may temper. Ikaw lang ang marunong sumira ng bagay. Tama ba, Wang Qiang? Alam mo, ibalik mo yung tatay mo. O kaya mag-hire ka ng yaya. Kung hindi, wag na lang magpatuloy sa buhay na ito. Hindi sulit ang mag-hire ng yaya. Kailangan mo pa ring pasayahin yung matanda pabalik. Lumipas na ang mahigit 1 buwan. Hindi makakuha ng isda si Wang Haizhu. Mukhang hindi na rin kaya. Sa oras na ito, pumunta na. Bigyan siya ng paraan. Hindi siya maniniwala na hindi siya babalik. Wow! Ang ganda ng bahay na ito. Kung nasa syudad, hindi bababa sa 8 digit ang halaga. Talagang napakakapaki-pakinabang mo. Kahit ang inihaw na isda ay napakasarap. Nga, si Tito Haizu ay hari ng isda sa labas, at hari ng kusina sa bahay. Anumang babae ang mag-aasawa sa kanya ay hindi maubusan ng saya. Ang pagkain ay hindi makakapigil sa iyong dila. Tito Haizu, Tito Haigay, nakalima ka na ng 4 na beses ngayong buwan. Lahat ng mga huling dagat na nahuli mo. Halaga ng mahigit 50,000 yuan. Nakapag-ipon ako. 60,000 yuan na pumasok sa account mo. Sa ilang buwan lang, kumita ka na ng ganito kalaki. Tito, ang galing mo talaga. Gusto ko na rin matutunan ang pangingisda sa dagat tulad mo. Tatay, narinig ko mula sa mga tao sa barangay na kumita ka ng malaki at nagtayo ng malaking bahay. Hindi ako naniniwala, hindi ko akalain na totoo. Sino ang nagpasok sa'yo dito? Tatay, dati masama ang ugali ko. Alam ko na ang aking pagkakamali, kaya namin sinira ang buto. Kahit na magkadikit ang mga ugat, mag-ama pa rin kami.
May kalahati ako nitong bahay. Gaano pa ang gusto mong kunin? Sabihin mo na ang bilang. 50,000 o 100,000 na lang. Gusto kong magpalit ng malaking apartment. Kukunin kita mamaya para tumira. Ang ari-arian na ito ay nakapangalan sa akin at kay Lin Xiaosheng. Kahit na anong mangyari, hindi ka makakakuha ng kahit isang sentimo. Tatay, mas pipiliin mong iwanan ang pera sa isang cute na walang tagapag-alaga, hindi man lang sa sariling anak. Tao ka pa ba? May bisita sa bahay ngayon. Huwag mo akong pilitin na kumilos. Papatayin kita, cute na bata. Yung si Wang Qiang, sobrang walang modo. Talagang buhay na asong ulol. Napakamalas magkaroon ng ganitong anak. Kung hindi dahil sa husay ni Uncle Haizu, hindi namin malalaman kung gaano kami pinagsasamantalahan. Sandali lang, yung Wang Qiang, parang taga-grupo natin siya. Noong pumunta ako sa branch para mag-meeting, nakita ko na siya minsan, pero hindi ako sigurado. Ganitong klaseng gago, sa kumpanya, siguradong hindi rin maganda, agad na utusan ang pinuno ng sangay na magsagawa ng masusing investigasyon sa mag-asawa nila. Nalaman ni Ginoong Su, tiyak na may kasalanan si Wang Qiang at Sixweting. Madalas tumanggap si Wang Qiang ng suhol ng lihim, at nakikipagsabuatan kay Baiksuting para maglabas ng peking resibo. Buwan-buwan ay nakukuha nila mula sa kumpanya ng ilang libong yuan. May matibay na ebidensya. Maaaring silang parusahan anumang oras. Ipagbibigay alam sa mga pinuno ng sangay. Itaguyod si Wang Qiang bilang manager ng marketing department. Itaguyod si Xuting bilang supervisor ng finance department. Ginoong Su, hindi ko maintindihan, bakit pa sila dapat bigyan ng gantimpala? Kung nais ng Diyos na sila'y mawala, dapat muna silang pasabugin sa kabaliwan. Hindi ba't gusto nila ng malaking flat? Tutulungan ko sila. Ang ibig mong sabihin ay, ang kumpanya ay nasa Muonbay. Namuhunan sila sa ilang ari-arian. Ibebenta ang isang set sa kanila sa panloob na presyo. Xuting, mayroon akong napakagandang balita. Nasasabihin sa iyo, may magandang balita rin ako. Na-promote ako bilang pinuno ng Departamento ng Pananalapi. Tumaas na ang sahod ko sa 50,000. Ang galing naman, na-promote at tumaas din ang sahod ko. Ngayon, ang asawa mo ay manager ng Departamento ng Marketing. May annual salary na 1,000,000. Dagdag pa ang year-end bonus. Hindi ba tayo makakakuha ng 2,000,000 piso sa isang taon? Itong sirang bahay na ito, hindi na ako makapaghintay dito. Palitan natin ito ng malaking apartment. Pero saan tayo kukuha ng pera ngayon? Baka mas mabuti kung maghintay tayo ng kaunti. May isang set ng internal na mga unit ang kumpanya. Malaking apartment, malapit sa sentro ng lungsod. Napakaganda ng tanawin. Pinahahalagahan ako ng boss. Ibebenta sa akin sa panloob na presyo. Kung hindi ko ito kukunin ngayon, agad itong kukunin ng iba. Magkano kaya iyon? Hindi mahal. 300,000 lang. Ibebenta natin ang bahay natin ngayon ng mura. Sapat na para sa paunang bayad. Ganon na lang ang plano. Pipiliin ko na kunin ang tatay ko para magkasama kaming tumira. Matapos iwanan si Wang Haizu, ang munting mahal natin. Lalong tumitibay ang pag-asa sa buhay namin. Xiaosheng, sa panahong ito, bukod sa pagkain at inumin na ibinibigay ni Uncle sa'yo, isang buwan lang ay binibigay niya sa'yo ang 10,000 piso. Hindi ka ba nagsasawa sa akin? Ako na lang ang tumutulong. Huwag mong sabihin na 1,000 lang. Kahit 500, kontento na ako. Mas okay pa kaysa mag-screw sa pabrika. Ang galing mo talaga, hindi nagkamali si Tia. Mayroon kang 100,000. Ang iyong hati, pumili ng isang magandang araw. Pumunta ka sa bahay ni Kihua para magpakasal. Paano naman yan? Ikaw ang naghanap ng mga pagkaing dagat. Ako ay isang manggagawa. Bakit kailangan ng ganitong kalaking pera? Mga Ginoo, huwag nang magpatumpik-tumpik. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Kung sinabi kong kunin mo na. Tio Haizu, mas malapit ka pa sa akin kaysa sa aking tunay na ama. Laging lumalaki ang mga order mula sa Deep Blue Fish Market. Ang pagdadala ng kalakal gamit lang ang maliit na bangka ay malinaw ng hindi na sapat. Panalo. Bukas, sasama ako kay Tio sa bangka. Tio Haizu, anong gagawin niyo sa bangka? Magpapalit ng malaking bangka. Sa susunod, lalabas tayo ng 2 sa dagat. Hindi na pwedeng umasa sa maliit na bangka. Kailangan nang bumalik ng dahan-dahan. Tito Wang, ang bangkang ito ang pinakaangkop para sa dagat. Malalim ang tubig at sapat ang lakas.
May imbakan ng sariwang tubig sa likod. Super low temperature freezing chamber at emergency equipment. Tito Hai, kung makakalabas ang barkong ito, hindi na tayo mag-aalala sa mga huli nating isda na masisira sa daan. Ang pinakamalaking takot sa pangingisda sa dagat ay ang salitang hila. Kapag magandang isda ang nahuli, kung hindi natin mapanatili ang kalidad, kahit gaano pa ito kahalaga, kailangan ng hindi bababa sa 1 milyon at kailangan bayaran ng buo. Walang bawas. 1 milyon. Mayroon lang akong 400,000. Tio Haizu, hindi ko pa ginagalaw ang 100,000 na ito. Kunin mo na ito. Ito ang dibidendo na ibinigay ng tiyuhin sa iyo. Walang ikaw, hindi ko makakamit ang 100,000 sa buong buhay ko. Ngayon kailangan mong palitan ang bangka. Paano ako makakapagkunwari na wala akong pera? Kung pagsasamahin tayong dalawa, sakto lang na makuha ang 500,000. Pero kulang pa tayo ng 1 milyon. Kulang pa tayo ng buong 500,000. Tito Haizu, baka pwede tayong maghintay muna. Gamitin muna ang maliit na bangka. Kapag nakapag-ipon na tayo, saka tayo palit. Kung maghihintay pa tayo, hindi na natin kayan hawakan ang order. Hindi natatakot sa hirap ng dagat. Ang kinatatakutan ay kahit may kakayahan, ay nahahadlangan ng kagamitan. Gaano pa karami? Gaano pa karami, Boss Su? Bakit ka nandito? Ang kailangan ko ay matatag na supply. Hindi ito para sa inyo na magpakatatag. Ako na ang bahala sa natitirang 500,000. Boss Su, isama mo na lang sa utang ko sayo. Kami sa Deep Blue Fish Market ay may nationwide chain. Kulang na kulang kami sa mataas na kalidad na ligaw na isda at mga bihirang uri ng isda. Mas marami kang mahuhuling dekalidad na isda. Mas marami akong kikitain. Ayos lang. Babayaran kita ayon sa interes ng bangko. Tio Haige, binabati kita. Ngayon, ang barkong ito ay iyo na. Tio Haizu, sa hinaharap, magkakaroon na tayo ng sarili nating malaking barko. Bago ang barko, ang dagat ay pareho pa rin. Maliit na tagumpay. Pagkatapos lumabas sa dagat, huwag kang magpalutang. Ang pangingisda ay hindi nakasalalay sa laki ng bangka, kundi sa karanasan at sa mata. Ito ay tungkol sa kakayahang makilala ang agos at daloy. Naalala ko na, tatay, mula ngayon dito ka natitira. Anak, dalhin mo siya. Ikaw ang bahala sa bahay. Ako at si Wang Qiang ay magbibigay sa iyo ng 10,000 yuan bawat buwan. Swetong ah. Kamakailan lang, bumili ka na naman ng bag at nagpalit ng sasakyan kay Wang Qiang. Baka masyadong malaki na ang gastos mo. Sa amin, ang taunang kita ay 2 milyon. Kaya't kailangang sumabay din ang gastos natin. Tama nga rin. Naging matagumpay kayong dalawa, maging maganda na rin ang ating buhay. Kung hindi dahil kay Wang Haizu na iyon, na hindi bumibitaw sa pera, mas magiging mayaman pa tayo. Tay, lalabas na ako para mamili. Hindi ko inasahan. Si Wang Haizu, yung probinsyano, ay nakabangon na. Ngayon ako na ang may pinakamaliit na kita sa bahay na ito. Talagang tumaas na. Yung guro na nakilala ko online ay talagang magaling sa pagsusuri. Sayang, 100,000 lang ang nabili. Kumikita lang ng 10,000. Kumikita lang ng 10,000. Kung bibili ako ng 1 milyon, di ba't kikita ako ng 100,000 araw-araw? Kung bibili ako ng 2 milyon, kikita ako ng 200,000. Yung batang si Xiao Sheng, hindi ba't siya mahilig sumali sa mga usapan? Ngayon, anong sabi niya? Hindi na masakit ang tiyan ko. Uncle Haizu, napansin ko na talagang simple ka lang. Meron ba? Lolo. Kahit malayo tayo, amoy na amoy ko ang amoy ng isda. Sobrang malas. Tatay, nakarinig ako na nanghihiram ka ng pera sa iba't ibang tao. Totoo ba? Tama ba ang sinasabi ko? Talaga namang hindi ka magaling. 100,000 na barko, 300,000 na malaking apartment. Noong una, nagpakumbaba ka. Ma-enjoy mo lang ang lahat ng ito. Ngayon, wala nang magagawa ang pagsisisi mo. Naway magtrabaho kayo ng tapat para kumita. Naway magtrabaho kayo ng tapat para kumita. Hindi tulad ng ilang tao na nagpapakasasa sa utang. Nagpapanggap na mayaman. Ikaw na walang utak na cute. Kahit na nagbabayad ka pa sa isang maliit na cute na mangingisda. Sobrang bulag naman talaga. Anong nangyayari sa'yo? Kung hindi kayo aalis, gagawin ko kayong masama. CJ, Wang Haizu, kapag nagkaproblema ka at walang matutuluyan, huwag kang humingi sa akin.
Ganyang mga walang utak na bagay. Paano sila yumaman? Lahat na nakikita mo ay ilusyon lang. Anong ibig sabihin yan? Hayaan mong umikot ang bala sandali. Malalaman mo rin kung ano ang totoo. Tito Haigway, sa pagkakataong ito, talagang papasok tayo sa malalim na dagat. Ang dagat na ito ay palaging may ulap. Magulo ang mga agos. Madaling maligaw ang mga dayuhan kapag pumasok. Pero ang tunay na matandang isda, gusto lang nilang manatili sa ganitong malalim na bahagi na hindi nakikita ng tao. Nakakakilabot pakinggan. Kaya dapat kang matakot. Kung hindi matatakot ang mga taong naglalayag, sa huli ay mapapabayaan nila ang kanilang buhay sa dagat. Tito Huli. Sobrang makipot naman itong ruta na ito. Parehong may mga batong nakatago sa gilid. Kung lalayo pa tayo ng kaunti, mababangga tayo. Kaliwa ang buong manibela, panatilihin ang katatagan. May nakalubog na bangka sa harap. Siguradong may malaking bagay sa ilalim. Tio Haizu, kanina, halos mawalan ako ng kaluluwa sa takot. Ngayon pa lang tayo pumasok sa malalim na dagat. Mas delikado pa ang susunod. Mas delikado ang daan sa dagat. Mas komplikado ang mga bagay na nakatago sa ilalim. Mas komplikado ang mga bagay na nakatago sa ilalim. Tito Haizu, sasama ako sa'yo. Tito Haizu. 10 araw na tayong nasa dagat. Mawawalan ba tayo ng panahon sa biyahe na ito? Xiao Sheng, ibigay mo sa akin ang fish finder. Tito Haizu, may dala. Huwag magsalita, huwag magsalita. Ibigay mo sa akin ang kawayan. Gamitin ang pinakamatibay na sinulid. Dumating na. Siya ang malaking tao. Manatili kang kalmado. Tito Haizu, ito ay asul na panga ng tuna. Napakalaki. Tito Haizu, magkano kaya ito mabebenta? Mahirap sabihin, pero sa biyahe na ito, hindi tayo nalugi. Ngayon ang araw ng sahod. 10,000 lahat. Pangkalahatang manager, bakit ka nandito? Wang Qiang, tinanggal ka na. Pangkalahatang manager, nagsasabi ka ba ng joke? Gumagawa ka ng personal na pakinabang sa opisina. Nag-i-issue ng mataas na resibo. Kumukuha ng kickback mula sa kliyente. Tiyak na ebidensya. Kung hindi ka pa namin naipadala, maituturing na maganda na. Pangulo, tulungan mo ako. Kada buwan, kailangan kong bayaran ang 5 hanggang 6,000 utang. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Wang Qiang, ikaw ang nagsisi sa sarili mo. Tapos na ang panahon mo sa industriyang ito. Wang Qiang, may malaking problema na nangyari. Hindi ko alam kung sino sa kanila ang nagreklamo sa akin. Tinanggal ako sa trabaho. Tinanggal ka rin, Wang Qiang. Nakatanggap ka na ng sahod ngayon, di ba? Kunin mo na ang 50,000 pesos para sa akin. Malapit na akong mag-overdue sa credit card ko. Tinanggal din ako sa trabaho. Gusto ko sanang manghiram ng pera sa'yo. Mahigit 30,000 na utang sa bahay. 10,000 na utang sa sasakyan. At yung mga credit card pa. Anong gagawin natin? Kumontak ka sa tatay mo. Ang tatay mo, kumikita ng hanggang 100,000 sa stock market sa isang araw. Siguradong may pera siyang makakatulong sa atin. Wang Qiang at Siksuting, mag-isip ka ng paraan para makakuha sa akin ng 1,000,000. Kailangan kong magdagdag ng pondo. Tay, kalma ka lang. Bakit kailangan magdagdag ng pondo? Bakit kailangan magdagdag ng pondo? Yung guro na nagturo sa akin kung paano mag-stock trading, siyang isang manloloko. Yung stock na inirekomenda niya sa akin, ay kumita lang noong nakaraang 2 araw. Ngunit pagkatapos ay araw-araw na bumabagsak, bumagsak, araw-araw na bumabagsak, bumagsak, araw-araw na bumabagsak, bumagsak na naman. Tapos na, 200,000 ay nawala na. Tatay, nababaliw ka na. Saan ka kumuha ng 200,000? Pondo para sa buong buhay. 500,000. Ang bahay ay nakolateral ng 1,000,000. Nangutang pa ng ilang 100,000. Talagang cute ng tatay mo. Nagsasalita pa na kumikita ng 100,000 sa isang araw. Ngayon, naubos na ang lahat.
Ano na ang gagawin ngayon? Hindi makabayad ng utang. Kukunin ng bangko ang sasakyan at bahay. Tapos na ang pamilya namin. Hindi na makatira sa malaking apartment. Kailangan na lang lumipat sa maliit na bahay. Saan tayo kukuha ng pera para makabili ng bahay? Mahalaga ang villa ng tatay ko. Dagdag pa, kumikita siya ng malaki sa pangingisda ngayon. Dapat sapat na iyon para punan ang kakulangan natin. Pinutol na ng tatay mo ang relasyon sa atin. Paano siya magbibigay sa iyo ng pera? Pinutol na ng tatay mo ang relasyon sa atin. Paano siya magbibigay sa iyo ng pera? Walang matinding galit na magkaibigan magdamagan. Kung hindi niya ako papansinin, ako na ang bahala sa kanya, ipapakita ko sa kanya. Hindi ba siya ang chairman ng Deep Blue Fish Market? Bakit personal siyang pumunta sa palengke? Sabi nila, si Wang Haizhu ay muling pumalaot. Hindi ko alam kung anong magagandang bagay ang kanyang naibalik. Saan ito nanggaling? Malalim na dagat, isang nahulog na barko ang nahatak. Hari ng bluefin tuna, tinatayang higit sa 400 kilo. Buong katawan ng isda, matingkad ang kulay, walang sugat, ganitong laki ng ligaw na bluefin. Sa merkado, hindi ka makakakita ng isa sa loob ng 10 taon. Gaano ito kahalaga? Kailangan ng hindi bababa sa 3 milyon, kung makatagpo ka ng talagang marunong. Sa mga dekalidad na materyales, may mga tao ring handang magbayad ng 5 milyon. 5 milyon! Tio Haizu. Itong asul na bandila na kingfish, binili ko ito sa 5 milyong. Itong asul na bandila na kingfish, binili ko ito sa 5 milyong. Masyado bang mataas? Hindi mataas. Deep Blue Fish Market. Kailangan nating bumuo ng nangungunang tatak ng seafood. Ang isdang ito mismo ay isang tatak. Hindi lang ito sangkap, kundi kwento rin. Ito ay daloy. Ito ang kayamanan ng Deep Blue Fish Market. Ginoong Su, kung maipapadala ang video na ito, siguradong magiging viral ito. Yung VC ng isdang hari na sinabi ko sa'yo dati. Formal nang sinimulan. Sa pagkakataong ito, nakabenta tayo ng 5 milyon. Ito yung kinuha mo dati. 50,000 na puhunan. Tio Haizu. Hindi ako nagmamadali. Hindi ka nagmamadali. Naghihintay pa rin akong pakasalan ka. 20,119. Bukod pa rito, ang 50,000 ay bahagi ng kita mo. Ate Hu, Uncle. Tutulungan lang kita. Paano ka makakakuha ng ganito kalaki? Kung wala ka, hindi kayang hilahin ang tito ko ang isdang ito mag-isa. Dapat walang kulang sa bahagi mo. Talagang itinuturing mo akong kapamilya. Tunay na malaking isda, hindi naman ito basta-basta sa dagat. Ikaw ang nakahuli, hindi ito nahuli ng iba. Wang Qiang. Bakit ka nandito? Lao Zhou. May gusto akong malaman. Narinig ko kasi, binenta ng tatay ko yung maliit na bangka. Magkano ang benta? Nagmamadali siyang makakuha ng pera para bumili ng malaking bangka. Bumenta siya ng hindi higit sa 1,000. Anong malaking barko? Hindi mo alam. Pinapalitan ng tatay mo ang baril na ibon ng malaking kanon. Bumili siya ng isang malaking bangka sa halagang 1 milyon. Sabi nila, sa unang biyahe ng bagong barko, kumikita sila ng 5 milyong piso sa isang bluefin tuna. 1 milyon, 5 milyon. Isang isda lang, 5 milyon na. Nakuha niya ang ginto sa bundok. Si Wang Haizhu ay magiging milyonaryo agad-agad. Magkakaroon tayo ng malaking yaman. Sino ang pumayag na pumasok kayo sa bahay ko? Tatay. Ang paborito mong inumin. Binilhan kita. Tatay, sandali, ako na ang magluluto. Para sa iyo ng sabaw ng lapu-lapu. Siyempre, biyenan, kahit kaunting regalo, hindi ito ang tunay na intensyon. Matagal na tayong hindi nagtipon bilang pamilya. Ngayon, hindi tayo uwi hanggat hindi tayo lasing. Noong dati, 20 piso lang ang halaga ng ergoto. Hindi pa nga ako pinapayagang bilhin iyon. Bakit biglang naging generous ka ngayon? Ikaw ang tatay ko. Anak, magpasalamat ka sa tatay mo. Iyan ay natural na tungkulin. Paru-paro na nagsisimba sa manok. Huwag ka nang magpanggap sa akin. Dalhin niyo ang mga gamit niyo at umalis na kayo. Tatay, nawala ang trabaho namin ni Xweting. Nasa utang kami. Lahat ng utang ay nakasalansan. Kailangan mo talaga kaming tulungan. Tay, alam naming mali kami. Basta tulungan mo kaming malampasan ito. Sa hinaharap, ikaw ang masusunod sa bahay. Hindi niyo ba alam na mali kayo? Kundi dahil nakikita niyo akong kumikita. Gusto niyong patuloy na ubusin ang aking dugo. Hindi niyo ba alam na mali kayo? Kundi dahil nakikita niyo akong kumikita. Gusto niyong patuloy na ubusin ang aking dugo. Tatay, ayoko ng marami, basta magbigay ka sa amin ng 200,000 isang buwan. Sobrang obsessed ka na sa pera. O baka naman nababaliw ka na. Tay, tigilan mo na yan, okay. Kada labas mo sa dagat, kumikita ka ng 7 numero. Ako lang ang tanging lahi mo. Kaya't makatwiran lang na humingi ng 200,000. Kayo ang nagpasimula ng pagputol ng ugnayan. Ngayon ay nagsisisi na naman ako. Ang sama, nakakainis ba?
Tatay, kung hindi mo kami tutulungan, mananatili kaming dito at hindi aalis. Xiao Sheng, hindi ba meron kang isang espesyal na kakayahan sa pangangalaga? Ipamalas mo sa tito mo. Sige na,